Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo ngayon sa Tech Mahindra. Napaka-crucial ng last round. Sa bakbakan nila world number 1 Magnus Carlsen, ang Alpine SG Pipers, at sila Alireza Ferrucia, ang Team Triveni Continental Kings. Dito po magkakaalaman sa last round kung sino ang pe-play sa second at makakaharap naman ang talagang pulling away na leading na PBG Alaskan Knights na sila Giri. Nako, grabe, laki ng champion pa man din dito, $500,000. Makapasok ka lang sa championship, yung top 2 after double round robin elimination. Nako, malaking bagay na. Tingnan natin at mamaya po alamin natin kung ano ang nangyari sa team results. Ang ginawa ni Ferrucia nag-E4, C5 si Magnus. Tingnan natin kung makakabawi si Magnus, no? Tinalo ni Ferrucia to eh. Nag-A6, itinira ang makunat na variation ng Sicilian, ang Sicilian Can. Nag-C4, Knight F6, Knight C3, Queen C7, yan, makunat yan. A3 para pigilan yung paparating na Bishop B4 at nag-B6 para prepare ang development ng Bishop. Nag-Bishop E3, develop lang, Bishop B7, may threat sa pawn at nag-F3 para solid. Bishop E7. Simple lang. Develop. D6. Castle. Castle. At nag-Rook C1. Knight BD7. So kahawig na rin po ito ng Scheveningen Sicilian na ang puti ay naka-Marok si bind formation. Para na ring Sicilian, Marok si bind. Nag-B4. Ayan. Para manikip ang galawan dito ng black. Walang Knight C5. Nag-Rook C8. Queen D2. Rook E8, Knight B3. Ayan, Knight B3. Interesting. Ano plano? Para mamaya to break C5. Timing lang. Nag-Queen B8. O, kunat-kunat lang din si Magnus. Rook FD1. Yan po ang proper developments or positioning ng mga tore. Nag-H5. Okay, H5. Para naman mag-H4. Tapos H3. Mga ganong pang pa-weekend sa king side. Nag-Bishop F4 para threat ang pawn sa D6. At the same time, pinoprovoke talaga ang black na mag-push E5 tapos iiwas ang bishop para lang makuha ng buong buo later on ang D5 square. Yan po ang mga provoking technique. Knight E5, yun nga lang ang pinang solution barhan ng knight. Good move. At nag-Knight A4 dahil yung Knight po ay nawala sa pagkakadepensa sa B6, tinira naman ni Alireza yan. At yan pong Knight A4 ang lumalabas na novelty dahil ang old line ay kinapture lang yung Knight. So dito po sa old line, pag kinapture kasi capture, yes, double pawn ang black pero bishop pair naman na ang black. Tapos yung double pawn, any double pawn na nakakakontrol sa sentro, ay essential po yun. Hindi yun tapon or hindi sayang yun. Balik tayo sa ginawang novelty ni Ferrucia, Knight A4 at nag-Bishop C6. Good decision by Magnus. Nakadepensa na, may pang-neutralize pa at nag-Knight B2, H4, ayan na nga, kain-kain, gapang-gapang, may Knight H5 ding paparating, mga ganon. Queen E3, ayun, namarkahan ng bad mo bantirang yan. Bakit naman kaya? Dapat daw po B5 na pala. Tapos capture, Bishop D7, and sa kaka-capture sa knight, capture A4. Okay, the position is equal mga kamatyas. Oo nga, no, maganda. Ang nakikita ko pa dito ay may knight C4 tapos magda knight D6. Mga ganong diskarte pero timing lang. Okay. Balik tayo sa nangyari. Queen E3, nag-Knight G6, threat ang bishop, iniwas, at nag-B5. Inunahan na ni Magnus bago pa maka-B5 si Ferrucia. Nag-Knight D4, threat sa bishop, iwas lang, at nag-H3. Ayan, para pigilan ang paparating na H3 mamaya ng black. Nag-D5, talaga nga naman. Nako, grabe, another good move. Kasi tinan nyo evaluation, parang ganda oh. At nag-C5 dito para masabing matatag, mayroong paspon, pero hindi po nagustuhan na naman ng computer engine. Dapat daw ay capture sa B5
Rook takes C1, rook takes C1, or queen takes C1, A takes B5. Yan lang daw. Okay, pero lamang pa rin ang black sa evaluation bar. Oh. O C5, balik tayo. Nag-E5 para mamaya may push D4 and parang kumbaga sa ano yung space ay kontrolado ng black, pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira ni Magnus. Dapat daw pasok na pala. Queen G3. Sabay knight H5, mga ganon, tapos punta sa F4. Ayun. Queen G3 na pala. Tapos magsi-C6, E5, sasabay ng counter attack, etc. etc. Yun nga lang po medyo magulo rin ano, kasi pag nag-C6 din E5. O balik tayo sa E5 na ginawa, knight F5, takes, knight F4, pasok, bishop takes, pawn ang ginawa, at bad move na naman. Pagka ganyan, ibang senyalis ito. Ang daming bad moves dito ni Perusia. Dapat daw po ay capturein na yung knight. Capture tapos queen B3. Knight H5, ayun, para puntahan yung G3, and rook takes D5, knight G3, bishop D3, and rook C D8. Ayan, okay. Pero grabe, malalim na positional play ito. O balik tayo sa bishop H4, knight G4. Aba, talaga nga naman, sacrifice yung knight, capture, may bawi sa bishop, at nag-knight D3. Ayan, gusto dito ni Firouzja alisin ang nakapasok na knight. Pero another bad move. Na-pressure yata tong si Firouzja. Last round na no? May pressure. Dapat daw ang tira ay simpleng kunat lamang, rook C2. Yun nga lang po, mahirap makita sa actually mga ganyang simpleng kunat na tahimik na hindi maintindihan ng purpose. Ayun, knight D3, nag D4, queen E4, knight takes E2. Ayun ang pinili. Capture para may E4. Naku po, dire-diretso na pala yan. Knight F2, queen F4. Pasok. Hindi makakapture sa D4 kasi may bitin pa sa tore. Rook F1, pressure sa queen and umilag muna. Rook E1. Ayun, pressure sa pawn at nag-queen D5. Grabe yung mga simpleng ipod-ipod. Paislog-islog lang ng ilag-ilag si Magnus. Oh. G5. Ayun, di pa rin kasi makapalag eh. Gustuin mang capture eh. Nakapin yung knight sa tore. So, nag-G5. Pag kinapture, makaka-knight takes E4 na. Okay. Nag-queen takes pawn. Yun lang. Yun ang kinapture, no? Queen H5, threat sa bishop at nag-queen H7. Queen G4. Another bad move by Firouzja. Wala na talaga. Limpak-limpak na bad moves ang tinamo. Nag-E3 to, thus wala sa kondisyon dito sa game na to si Firouzja. Threat sa knight at nag-G3. Kaso check pa. Kasi kulong pa rin naman ang bishop. Pero minadali, no? Dapat daw po pala practically capturing lang pala yan. Capture sabay E2. Yung tore ang kuntiryahin. Oo nga, no? May ganun pala yon. Pero ang kinapture yung knight, capture, kulong din naman yung bishop eh. Check, king G1. Kinapture, capture, takes, and D3. Equal na evaluation bar, yun nga lang po syempre, by nerve, by human nerve, nakakailang yung pass pawn ni Magnus. Queen F5, threat sa tore, at pin, another bad move by Firouzja. Ang daming bad moves. Dapat daw po, queen to D5. Queen D5. Bakit? Pagka nag-D2, magro-rook F1 lang. Di pa nga pala pwede mag-D1. Tapos may threat pa sa F7 at the same time. Ayan, equal lang. Pero nag-queen F5 dito at nag-rook F8. Ayun, sa takot na rin ni Magnus yata na pressure. Baka mamaya atakihin yung F7. Ilag, may depensa na. Pero dapat daw po rook D8. Tusok muna, tusok. Para mamaya may mga push-push. Pero timing lang kasi nakapin pa yung pwede rin mag-push Nakatreat nga sa tore. Nga, pwede pa rin. Rook D8. Pero medyo na-passive si Magnus. Ingat-ingat na. Rook F1, Queen C3, threat sa pawn. Bad move. Ayun, na-pressure na rin. Dapat daw po ay Queen B3. Para may threat na sa pawn at the same time, additional support sa F7. Balik tayo sa Queen C3.
Queen D5. Rook takes or queen takes pawn, sorry. Nag C6. Ayun, mukhang maporma, mukhang pasugod, paspon. Pero another bad move. Nakakailang bad moves na si Firouzja, mga kamatsas. Nabilang nyo ba? Sunod-sunod eh. O, dapat daw po, ganun na pala, rook takes. Ayun, capture, may queen D8 check. Pag pumunta dito, queen H4 check. May perpetual pala. Check dito, check. Pagka gumanito, may check doon. Check. Perpetual, oh. 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 Pag umarang doon, may queen D5 check. Pag pumunta sa H-file, queen H5 check. Rook F7, grabe, meron na palang ganung simple rotation of perpetual checks. Yung queen kasi nakatago sa gilid, no? Di makatakip eh. O, balik tayo. Sa ginawang C6, queen takes B4. Ayun, time na para magwalis-walis. Nag C7. Naku po, talagang ito na ang idea. Pwede na tong hatawin, ano? Tapos C8 queen, mga ganong idea. Yun nga lang po, mga kamatsas. May simpleng queen C4 lang pala na inihanda si Magnus, umayos na. Rook takes ba pwede? Ay, hindi eh. Pag gumanyan, kahit capturein lang, takes, queen, dami ng pawns ng black eh. So, nag-queen D7 muna at nag-D2. Ayun na, kumbaga may pangsabay eh. O, pagka kinapture, bibitaw naman dun sa panggulong si paspon. O, nag-rook D1 para kahit papaano masave yan. Masave din yung pawn sa C7. Pero queen C5 check. Bumalik sa pagka-equal. Dapat daw po queen to C1. Ay, oo nga. Na mauobliga na talaga ang puti to capture the D2. Tapos, yun lang naman ang goal eh. 2 pawns up. Connected pass pawns pa. Oo nga, no? Yun lang pala, Tama, queen C1 lang, Pero nag-queen C5 check. King G2, G6. Pasingaw muna na pressure. Nape-pressure na rin. Pasingaw na para sigurado may tatakasan yung king. Baka ma-atake sa back rank eh. Pero B4 daw po ang accurate. Hindi kailangang magpasingaw pa. Sabay A5, B3, gapang ng outside connected pass pawns. Pero nag G6, rook takes, king G7, queen D8. Ayun. Pumorma pero bad move na naman. Daming bad moves. Dapat daw po H4 eh. Yan para siguro H5 mamaya. Pero nag queen D8, check, king H2, rook E8. Di lang pinansin eh, di naman makapromote. Nandiyan ang Reyna, Torre. Nag H4. Ayun, inihabol yung H4 para maka H5, makapunit, maka-expose ng black king sa kanyang shield. Pero dapat daw po is queen D4 check ang accurate move. King H7 and queen to H4 check. Ayun, save equal Pero balik tayo sa H4, nag B4 si Magnus para syempre, kumbaga ang purpose niya is makapanggulo na rin yung paspo na yan. Pero hindi pa rin po dapat ay rook E1 daw. Oo nga, no? Grabe pala. Meron na palang malakas na threat dyan. Ito na lang po ginawa, rook G2 and rook C1. Pupunta na sa likod, bagsak ang paspon. Winning for black. Pero na-miss si Magnus, nag B4 siya. H5, ayan na nga po ang kahit pa paano makakapagpa-expose ng king ni Magnus. Nag B3, wala nang pakialam si Magnus, bahala ka na dyan. Pero lumamang pang bigla si Firouzja na baliktad na. Wala na rin kasing oras mabilisan na rin. Dapat daw po is rook E1 pa rin. Yun pa rin talaga ang strong target. Pero balik tayo sa B3, rook F2, ayun, umequalize ulit. Dapat daw po is queen D4 check. Pag nag king H7, queen to F4, atakihin yung pawn. At pag nag king G7, may queen H6 na. Tapos, ano gagawin? Pag nag king G8, may rook D8. Ayun, ganon. May mga ganon na palang panggulo, mga kamatsas. Baliktad bigla position, winning si Firouzja. Pero nag-rook F2 dito, kumapture sa H5, queen G5 check, queen G6, queen D8, and queen E6. Suporta lang sa Torre. Check ulit, and king F8 ilag. Check ulit, king G8 check. Queen G6, talagang the Pilit Boys team leader Magnus Carlsen. Kahit malagay sa alanganin ng kanyang posisyon, ipinangharang ang Reyna.
Bad move nga lang and super winning sa evaluation bar si Perusia. Dapat pala pabalik-balik na lang ng king pero dahil nag-queen G6, nag-queen D8, di rin po natumbukan dito ni Perusia. Ang sayang na tira, capture lang pala, capture and rook D2, preparing to play rook D8. Ayun na pala. May sundot na pala doon, unstoppable. Pag nag-rook C8, salubungin lang hindi pwede. King F7, salubong pa rin. Mauuna ba? O halimbawa, mag-King F7 dito, Rook D8, and let's say B2 para makipagsabayan, may Rook takes E8. Pag kinapture C8 Queen, check pa. So definitely B1 Queen yan, and C8 Queen. Lamang ng isang tore, isang check lang, angat, wala nang kasunod, and ang free hand of attack ay nasa puti na. Grabe, yun pala yun mga kamatsas, no? Pero nag-Queen D8. Queen E6, sa bagay po, dying seconds na dito si Perusia, napatira ng mabilis siguro. Queen G5 checking H8, Rook F6. Ayan naman. Ratsyadahan sila pareho King G1. Kasi pag dito, sasabay ng Queen G4. Makikipag Queen to Queen na, may paspo na panggulo Ayun. Kaya pala napilitang mag King G1 and check, Rook F1, check, harang, check, King G2, check, Rook F3, harang, Rook A2, check, King H3, Queen E6, check, G4. Okay, kinapture. And nag-King G3 yun. Ang blunderacious move dito. Siguro nakita dito ni Perusia. Pag kinapture niya itong Rook H2, yung ganyang taktika, Pero kakapturein lang pala yan. Oo nga, Boom! May Rook H3 check pala. King G7 then Rook G3, huli rin ng Reyna. Pero equal lang. King G7, Rook G3, capture, B2, C8 Queen, and B1 Queen, and Queen takes A6. Kahit lamang po ng isang pawn dito ang black, equal pa rin yan sa correct play. Pero syempre, by the time factor na ganito na lang ang oras nilang dying seconds, definitely, mas exposed dito ang white to lose the game. May isang pawn pa si Magnus Pipilitin yan. Gagapangin ni Magnus yan. Balik tayo mga kamatsas sa King G3 yung ginawa ni Perusia and nag-G takes F3. Wala na rin. Talagang laging may chance ng equal si Ang correct play po ay Rook C2. Ayun, talagang mag-ambisyon ng iligpit ang pawn na yan. Pero dito, syempre, nakakapukaw din naman. Kumbaga, sa 11 seconds na natitira, medyo nasa isip dito ni Magnus, teka muna, kontrolado ko naman yung paspo na. Tapos exposed naman ang king niya. Capturing ko na yan. Parang may mga tipong check-check. Pero nag-Queen H5 check, correct. King G7, check ulit. At nag-King F8, Queen D8 check, King G7. Ayun, nakalagay po dito is lost si Perusia. Baka po naubusan ng oras. Kahit na mayroon pang 0-1 nakalagay dito pero sa kanilang actual time, malamang na flag down po si Perusia. And Magnus wins. Okay, ganun talaga. Pero natalo man si Perusia. Tingnan naman natin ang pinaka-importanting talagang dapat na maganap. Yung team pa rin ang mas importante. At eto na po, Triveni Continental Kings nanalo halos dikit lang po sa Alpine SG Pipers. Talo pa rin po sila Magnus. Panalo si Magnus pero yung board 3, ano pa rin pala, tabla pa rin, tabla-tabla. Ayun, sa board number 5, nanalo yung sa women's. Talo si Lagno kay Valentina and yung board number 6, nanalo naman ng junior nila Perusia na si Sindarov kontra kay Darda. Ayun. Ibig sabihin po, itong sila Perusia ang hahataw for championship kontra sa kupunang PBG Alaskan Kings. Ayun. Woo! Grabe. Alaskan Knights pala. Grabe talaga. Tiba-tiba sila Perusia. Natalo man si Perusia pero tagumpay ang team. Doon ako sa team. Team play to Team play kaya to. Okay, congratulations pa rin sa team ng Continental Kings. So lalaban sila sa team nila Giri.
Grabe, ang scoring machine sa team nila Giri, alam nyo ba? Sila Nodirbek Abdusatorob saka Mamedjarov. Yan oh. Tapos, ang lakas din ng kanilang junior sa board 6, Nihal Sarin, scorer. Talagang nagtatrabaho rin yung women's nila oh. Tansongi, grabe. Swerte ni Giri, si Giri, tabla-tabla lang oh, sa board 1 no. Okay po, yan mga kamatyas, ang aabangan natin mamaya. Ang championship po nila ay 2 matches. So malaman kung sino man nanalo sa 2 matches na yon. 1 match muna mamaya, then kinabukasan yung pinaka-pinali. Okay mga kamatyas, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. So grabe, sino kaya tatanggap ng $500,000? Nako, 25 to 28 million pesos sa atin yon. Grabe kalaki. 6 sila plus manager, kahit na malaki pa rin. $1,000,000 pa rin pag nag-champion, ano? Grabing Tech Mahindra to. Sana, meron din tayo niyan. Sana all. Meron din tayo niyan. Okay po, medyo napatagal tayo mga kamatyas. Pasensya na po at nahimay-himay kasi natin. At muli po, sa mga gustong mag-enroll ng ating second batch this coming November sa ating group training online, lapag ko lang po ang registration form sa comment section below para kayo po ay makapag-register na. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.